Hello mga butikmot, magandang araw sa inyong lahat. Bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating mga supporters. Isa na dyan si Papa JK TV. So shout out sa iyo, thank you for commenting our video. No? So maraming salamat at naway abangan nyo ang marami pa naming video patungkol sa iba't ibang issue sa ating lipunan. Mapamilya man, mapalipunan, mapaano. No? So, again, shout out to Papa GK TV. Thank you for watching our videos. Okay. Ngayon, pag-uusapan natin ang politika. No? Particular na itong pambibili ng boto. So alam natin na nalalapit na ang eleksyon sa susunod na buwan, October 30, 2023. No, BSKA, Barangay and Sangguniang Kabataan election. Kaya BSKA yan. No? Barangay and Sangguniang Kabataan election. Pero lingid sa ating kalaman, marami tayong nakita dyan, no, ng mga nagpapakita na ng mga motibo, no? Itong mga kandidato na tatakbo bilang mga kagawad, kapitan, no? Kung minsan mga mayor din, no? Parang hindi sa tunggalian ng ang tawag dito, mga kapitan. Tunggalian din siya ng mga mayor, gobernador, parang ganoon, no? Kasi yung barangay kasi yun yung nasa pinaka mababang ng gobyerno, no, yung barangay. So kapag alam mo naman, pag malapit ka sa barangay, siyempre merong susuporta sa iyo na barangay captain. Kaya kung minsan kahit non-partisan yung anong tawag dito, non-partisan yung barangay elections, pero pumapasok din yung mga nasa matataas na posisyon sapagkat dyan sila makakakuha ng suporta pagdating ng panahon. Yung iba naman pa smile, no? Yung iba mayroon pang mga pakulo, no? Wala pa yung natin wala pa yung campaign period. No? Pero yung iba, makikita mong active na, no? Labas na, panay na ang labas. Yung iba, papost-post na ng mga project, no? Kung ano-ano ang mga pinopost para lang mapansin, wala pa namang campaign period. Pero yung mga tao, alam na nila kung sino iboboto. Ngayon, yung iba naman, nagsusuot pa ng mga nagsusuot pa ng mga t-shirts na may mukha nila. Kapal pa ng mukha, no? So, yun. Yun yung mga palabra ng mga nagpupursiging mailuklok sa posisyon. Tandaan natin na ang vote buying ay laganap sa Pilipinas. Ito ay mga 30 plus years ago na, 1990s pa, nagsimula na itong vote buying. Pero, siguro pag 1990s, balit pa lang yung, bigayan. 20-20, 50-50, parang ganon. So, yun yung bigayan nila. Kunti-kunti lang talaga. So, ngayon, kapag pinagbibili natin yung boto natin, tayo rin ang kawawa. Kawawa sapagkat pag pinagbili mo yon, wala ka nang aasahan. Hindi mo na pwedeng kulitin ang namamahala sa development. So, hindi mo na pwedeng sabihin nasaan na yung development na pinangako mo. Kasi bayad ka na Binigyan ka na ng 500 Binigyan ka na ng 1.5. Ganon.
Kaya nga, di natin alam kung saan galing yung mga pera ng mga politikong namimigay. So, ganito yan, no? Ako nung nasa college pa ako, kunyari bukas na yung halalan, yung mga galamay ng mga politicians, sila na yung the day before, lalakad at lalakad din sila. Mamimigay ng pera. Magdadala kunwari ng mga sample balot, pero dun sa sample balot na yon, meron ng ibinalot na halaga. So, pambili. So, kung i-multiply mo yon, kunyari, mga 5,000 na voters, tapos bibigay sila ng kunyari tag 500. So, multiply mo yan. Yan yung babawiin nila pag nakaupo na sila. So, hindi mo na pwedeng sabihin, nasaan na yung development, nasaan na yung progress, nasaan na yung kaunlaran. Hindi mo na pwedeng sabihin sa kanila yan. Dahil, ang utak nila, bayad ka na. So, yan yung mangyayari kapag nagpadala tayo sa bugso ng pera, hindi sa bugso ng damdamin. So hanggang ngayon, yung mga hindi nawawala eh. No? Pansinin nyo sa lugar nyo, nandun pa rin yung pamumudmud ng pera para iboto. So, sana itong mga politiko na to magising sa katotohanan na darating ang panahon na sila ay mananagot, no, sa buong may kapal kung paano nila pinagsiserbisyuhan yung mga tao, no? So akala nila wala nakakita pag nangurakot, wala naman talagang makakita niyan eh. Pero balang araw, makikita yan ng lahat ng tao na yung nasasakupan pagdating ng panahon. Kasi ang mga bagay na hindi natin nakikita, ang Diyos mismo na ang magpapakita nun. At dahil dyan, mananagot, no, lahat ng mga may stewardship sa pamahalaan. So ganun yun eh. So ganun ang dating. So kaya tayong lahat naway huwag tayong magpadala. Kung sino yung gusto nating iboto, ay yun ang iboto natin. Sapagkat kapag ibinoto mo yung gustong-gusto mo sa puso at isipan mo, pagkatapos mong bumoto, magkakaroon ka ng satisfaction dahil naiboto mo yung gusto ng puso mo. Hindi yung dahil napilitan ka lang bumoto dahil binigyan ka ng pera, hindi. Kung merong pera, tanggapin nyo. Tanggapin nyo. Hindi nyo naman alam kung saan galing yan eh. Galing ba yan sa korupsyon? Galing ba yan sa kung saan-saan? No? Hindi natin alam. No? Kaya itong mga makakapal ang mukha ng mga politicians, gumagamit ng pera. Kung masaklap, ang ginagamit pang pera, pera ng mamamayan. Kaya, kung sino man yung mga nabibili dyan, huwag kayong magpabili. Sayang na sayang yung boto natin. Kapag yung tao na iniluklok mo ay talagang niluklok mo sa puso mo dahil yun yung gusto mo, balang araw magkakaroon ka ng chance na singilin siya, no? Bunuto kita dahil gustong gusto kita, nakikita ko yung potential sa'yo. Ngayon, binigo mo kami. Panahon na pipili kami ng iba. So yun lang guys, no? So wag tayong magpadala sa mga kapag binigyan ka ng pera, para ka lang sinuhulan lang yan eh. Sinuhulan ka, inuto ka lang nila. Pero sa totoo, sila yung nakikinabang dyan, hindi yung mamamayan. Kasi biruin mo yung 500, pang snack lang yun eh, no? Ilang oras mo lang ba yung gagastahin? Or yung 1,000, ilang minuto lang, wala na yun. O yung 2,000, ilang kainan lang yun, wala na. Compared sa ilang taon mong ang tawag dito, ilang taon mong
masisilayan ang iyong lugar na walang kaunlaran, walang development, walang kung ano-ano, no? Pag pagsapit ng alas 7 ng gabi, wala nang tao sa labas. Pagsapit ng alas 6:30, wala nang tao dahil walang kaunlaran, no? Walang dahilan yung mga tao na lalabas, pupunta. Ganon. So, yun lang guys, no? Huwag tayong magpadala dyan sa mga pera, kundi iboto natin kung sino yung gusto natin. Okay? Bye-bye!